Ilang beses ko na gustong pumunta ng Cabecera at finally napuntahan na rin. Pagkarating dito guys, kumikidlat-kidlat pa. Ngayong araw, papunta kami sa isa sa mga ninang ko. Si mama gusto pa mag-tricycle pero sabi ko maglakad na lang kami. Sasaglit lang talaga dapat kami pero ayun na, pasarap yung kwentuhan. Namiss ko rin to sa Pilipinas guys, yung merong mga kamaritesan. Sa Japan kasi sobrang tahimik. Don't worry guys, yung minamarites ko sa kanila kung gaano kaganda ang Japan. Pagkatapos na nakita naman kami ng kaibigan kong si Ike at dumiretso kami sa Cabecera. Pangatlong beses ko nang gustong pumunta dito at finally natuntun din ng Grab driver kung nasan yung daan. Last time kasi guys, kung saan kami binababa. Nagulat nga ako kasi sobrang ganda pala dito. Kung nakikita nyo nga guys, sa area na to wala masyadong tao. Usually daw, sobrang daming tao sa may part na to. Hindi naman makakapagtaka kasi tignan nyo, sobrang ganda ng view. Pero dahil nga umulan kanina, tapos talagang merong pagkulog at pagkidlat, kaya halos lahat ng mga tao nandun sa merong bubong. Meron ding area dito na maraming bulaklak. Ayan nga, kumuha rin kami ng basket. Hindi namin alam kung pwede ba to o bawal. Nilibot talaga namin yung buong Cabecera guys. Medyo malaki rin pala kasi talaga to. At grabe, parang dito sa area na to, ito yung merong pinakamagandang view. Tignan nyo, sinabayan pa nga ng napakalalakas na kidlat. Sobrang aesthetic pala talaga sa lugar na to. Hindi nakakapagtaka kung bakit laging viral. Lagi ko lang talaga nakikita itong Cabecera sa internet. Pero tuwing binubuko siya sa Grab, ibang lugar nga yung pinagbababaan. Kaya bandang huli, hindi rin ako nakakapunta. Buti na lang itong si Ika, yung kasama ko ngayon. Nakapunta na rin siya dito, kaya alam niya kung saan talaga yung tamang Cabecera. Tignan nyo guys, yung mga flowers dito nagkatumba-tumba na, pati itong sofa. Natanggal na yung takip. Meron din parang cherry blossom dito. Nung pagkapunta namin dito sa may area na to, hindi na umuulan. Kaya kung nakikita nyo, wala nang mga tao dyan sa background ko. O diba, parang talaga nasulit din namin. Usually daw, laging madaming tao dito kasi puntahin talaga. Ngayon lang talaga hindi dahil nga sa bagyo. Grabe guys, sobrang aesthetic dito sa loob. Ang ganda ng design, sobrang cozy ng vibes. Ngayong buong araw nga, nakakadalawang kape na ako at ngayon nandito na naman kami sa isang cafe. At syempre, hindi ko rin palalagpasin yung kape dito. Tignan nyo guys, gustong-gusto ko nga yung view na to. Yung bababa ka dyan sa hagdan, tapos ganito kaganda yung view na nakikita mo. Maya-maya umorder na rin kami. Napagdesisyon na namin na sa loob na rin kumain. Tapsilog nga tong in-order ko. At pangatlong kape ko na to ngayon guys, kaya malamang sa malamang hindi na naman talaga ako makakatulog neto. Pagkatapos kumain, sobrang busog na busog kami. Dumiretso naman kami sa iba pang part ng overlooking. Galing sa Cabecera, nilakad lang namin. Sobrang daming mga motorcycle riders dito. Tignan nyo guys, meron ding live painting. Nawala nga tong si Ikay, akala ko kung nasaan. Guys, meron pala siyang pa-flowers. Hindi ko expected, sobrang natouch talaga ako. Halos teary-eyed nga ako dyan. Nung time na to, meron kami nakitang sasakyan na yung isang gulong pumasok nga sa butas. Pinipilit nilang tanggalin at iahon, kaso mukhang nahihirapan talaga sila. Kung nakikita nyo guys, naglalakad nga kami ngayon. Alam nyo ba na sobrang tirik ng lugar na to? Sobrang taas, kaya sobrang daming naaaksidente sa lugar na to. At ayan nga guys, habang naglalakad kami, meron kami nakita mga pulis kasi meron na namang motor ang nadisgrasya. Kasi guys, bukod sa patirik yung lugar na to, paliko-liko yung daan kaya sobrang talagang delikado. Sobrang tibay namin galing Cabecera, naglakad lang kami papuntang Green Ridge. Ayun lang guys, thank you so much for watching!